lods, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng lowering shock dito sa Honda Click version 4. Welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Malaking tulong na po yan sa amin mga small content creator. Ngayon, umpisahan na natin. Ito na yung bagong shock na binili ng customer. Smoke yung brand nito. Ito po yung pang lowering shock na ikakabit natin ngayon. Para maikabit itong bagong shock, ay tatanggalin lang muna natin itong fairings saka itong kanyang compartment. Kaya ngayon mga lods, mga amigo, umpisa na natin. Unang gagawin natin dito ay tatanggalin natin yung mga maliliit na screw bolt para dito sa kanyang cover, dito sa kanyang fuel tank, tapos dito sa kanyang compartment. Kasi kailangan nating tanggalin yung fairings dito para sa kanyang compartment para matanggal natin yung kanyang compartment mismo o U-box assembly. Kasama na rin yung kanyang upuan at saka yung kanyang cover dito sa kanyang fuel tank para matanggal rin natin yung kanyang fuel tank. Tanggalin ko lang tong kanyang cover dito sa kanyang compartment. Tapos dito sa ilalim ng kanyang cover, meron itong dalawang maliliit na screw bolt. Tanggalin ko lang to. Tapos tuklapin lang natin ng konti itong kanyang body cover at saka dukutin lang natin yung mga clip ng wire para matanggal. Sabay tanggalin ko lang itong tatlong tornilyo dito na 6mm dito para dito sa kanyang compartment. Ngayon tanggalin ko na itong kanyang compartment at tanggalin ko rin itong 5 tornilyo dito sa kanyang fuel tank. Tapos itong kanyang grab bar, tanggalin natin itong kanyang tatlong tornilyo dito para matanggal natin itong kanyang grab bar dito. At ito na yung 6mm na tornilyo na tinanggal natin galing sa kanyang fuel tank. Dahil natanggal natin yung 5 tornilyo dito sa kanyang fuel tank, ngayon tanggalin na natin yung fuel tank assembly. Kailangan kasi natin tanggalin to para ma-access natin yung nut ng kanyang shock. Ito na, natanggal ko na itong kanyang fuel tank assembly. Ngayon ma-access na natin itong nut ng kanyang rear shock. Maaari nating luwagan para matanggal. Tanggalin ko lang tong nut kasama na rin yung kanyang washer. Ito na, natanggal ko na. At pwede natin ipatong dito yung nut at saka washer kasi malapad po itong kanyang cover dito sa ilalim. Tapos luwagan ko lang tong tornilyo niya dito sa bandang ilalim dito sa kanyang rear shock gamit ang ating cordless impact. Ngayon maaari ko nang tanggalin itong tornilyo niya dito sa kanyang rear shock banda sa ilalim. Dahil natanggal na yung kanyang tornilyo, hugutin ko lang itong kanyang shock assembly dito. Tanggalin natin itong kanyang standard na shock kasi papalitan natin to ng bagong shock. Ito po yung lowering shock na ikakabit natin. Ito po yung pang lowered. Ngayon ikakabit ko lang to mga lods. Sa pagkabit dito, unahin natin dito sa bandang itaas. Sabit lang natin dito sa kanyang tornilyo dito. Pasok lang natin itong tornilyo dito sa bandang itaas dito sa butas ng kanyang rear shock. At ayan, na ipasok ko na sa kanyang butas dito sa bandang itaas dito sa kanyang rear shock yung kanyang tornilyo dito. Tapos naisabit ko na itong rear shock assembly. Ngayon dito na naman sa bandang ibaba, lagyan ko lang to ng tornilyo. Suot lang natin dito sa butas itong tornilyo na 8mm na short thread. Diin lang natin hanggang sa marinig natin yung tick sound. Ayan, narinig na natin yung tick sound. Ibig sabihin na pasok na natin sa ating kanyang thread yung ating tornilyo. Ngayon higpitan ko lang to gamit ang cordless impact. Ayan, nahigpitan ko na tong kanyang tornilyo. Final natin, double check ko muna to. Kailangan kong i-double check pagkatapos natin mahigpitan gamit ang cordless para masigurado natin na mahigpit na talaga. Kasi minsan kapag lobat na yung cordless impact natin ay kulang sa higpit yung mga tornilyo. Hindi natin gaanong mahigpitan ng maayos yung tornilyo kasi lobat na yung cordless impact natin. Ngayon ibalik ko na tong kanyang nut at saka washer dito sa bandang itaas, dito sa kanyang tornilyo, dito sa kanyang rear shock. Tapos kailangan nating higpitan kaagad para hindi natin makalimutan. Napaka-importante talaga na mahigpitan natin at hindi natin makalimutan higpitan ng mabuti kasi napakadelikado kapag lumuwag at matanggal itong nut dito. Kumbaga safety first before anything else para maiwasan natin na magkabulyaso yung trabaho natin. Kailangan natin na masiguro na mahigpitan natin ng mabuti itong nut dito sa kanyang rear shock kasi buhay nga ang nakataya dito. Napakadelikado. Single shock pa naman itong Honda Click. Ayan, nahigpitan ko na ng mabuti yung kanyang nut dito sa kanyang rear shock. Ngayon ikabit na natin itong fuel tank. Ikabit ko na ito mga lods, mga amigo. Medyo pahirapan ito yung pagkabit natin dito sa fuel tank kasi tumatama siya dito sa kanyang body cover. Kaya kailangan nating i-diin yung kanyang cover at hilot-hilotin lang natin para pumasok itong fuel tank. At ito na, naipasok ko na yung kanyang fuel tank dito sa kanyang chassis. Lagyan ko na ito ng tornilyo. 5 po yung tornilyo dito na 6mm na maikli.
na may kasamang washer. Unahin ko lang itong nasa bandang ibaba dito sa may gitna. Tapos sunod natin dito sa ilalim ng kanyang body cover. Dalawa po itong nasa ilalim ng kanyang body cover, magkabilaan. Tapos isa dito sa bandang ibaba dito sa gitna. At ngayon higpitan ko na itong nasa gitna. Tapos itong dalawang magkabilaan dito sa ilalim ng body cover. At ayan, nahigpitan ko na yung 5 tornilyo dito na 6mm dito sa kanyang fuel tank. Punasan ko lang itong kanyang mga alikabok dito sa kanyang fuel tank kasi medyo busy itong may-ari dito, hindi niya napunasan ito. At saka mahirap din itong punasan kasi meron itong takip o cover. Kapag mag-DIY linis siya dito sa kanyang fuel tank, kailangan pa niyang tanggalin ang kanyang cover dito sa kanyang fuel tank. Ngayon ikabit ko na itong fuel hose dito sa kanyang fuel pump. Sa pagkabit nito meron itong lock. Isuot lang natin tapos itiin lang natin yung lock dito sa kanyang fuel hose para hindi mahugot. At ayan, okay na, na-lock ko na yung kanyang fuel hose dito sa kanyang fuel pump. Sunod kong ikabit itong kanyang rubber dito sa fuel tank. Ang silbi po nitong rubber dito ay ito po yung drainage. Kapag nag-refill tayo ng gasolina at umaapaw siya o tumalsik yung gasolina, meron siyang hose dito na dito dadaan yung gasolina na or excess fuel. Ngayon lagyan ko lang to ng tornilyo, itong bracket ng kanyang fuel hose. Tapos ikabit ko na itong kanyang compartment o U-box assembly, sama na yung kanyang upuan. Tapos ikabit ko na itong clip ng kanyang wire para dito sa kanyang fuel pump. Suot lang natin, ayan. At ilagay ko na itong 3 tornilyo dito sa kanyang compartment. At dahil nakabit na natin ang 3 tornilyo dito sa kanyang compartment, higpitan lang natin. At ngayon sunod natin ikabit itong kanyang grab bar. Tapos lagyan lang natin to ng 3 tornilyo. At saka higpitan lang natin gamit ating cordless impact. Kasi importante talaga na mahigpit itong 3 tornilyo dito kasi hindi natin maiwasan na magkakarga tayo ng mga mabibigat. Okay na, mahigpit na itong 3 tornilyo dito sa kanyang grab bar. Tapos sunod natin ikabit itong kanyang cover dito sa kanyang fuel tank. Ito na yung cover dito sa kanyang fuel tank. Kakabit ko na mga loads at saka lagyan ko na to ng mga tornilyo o screw bolt. Madali lang pala magkabit ng lowering shock dito sa Honda Click version 4 kapag alam niyo kung ano yung mga tatanggalin o ano yung mga dapat gawin. At kung meron kayong natutunan sa video ko na ito, sana po huwag kalimutan na mag-like and subscribe. Napakalaking tulong na po sa akin yan na small content creator. At ngayon ikabit ko lang tong kanyang cover dito sa kanyang compartment. Sa pagkabit nito kailangan nating pasok ito sa kanyang mga guide at hilot-hilotin lang natin tapos idiin natin hanggang sa pumasok siya dito sa kanyang mga guide o lock. At ayan, na ipasok ko na sa mga guide at nailak ko na dito sa kabila. Tips ko lang pala sa inyo mga lods, na bonus ko lang ito, dagdag kaalaman sa inyo na tinapos itong video. Kapag naipasok ninyo o nakalimutan nyo yung inyong susi dito sa compartment, ay ito lang yung tatanggalin ninyo, itong 2 maliliit na screw bolt dito sa kanyang U-box cover. Tapos pag natanggal na yung cover, maaari nyo nang tanggalin yung kanyang bisagra sa kanyang upuan at maaari na ninyo kunin yung inyong susi na naiwan dito sa loob ng kanyang compartment. At okay na mga lods, mga amigo, naikabit ko na itong lowering shock dito sa Honda Click version 4. Sana po may natutunan kayo kahit na konti at maaari na kayong mag-DIY palit ng inyong roller shock sa inyong mga Honda Click. Panoorin nyo lang itong video ko mga lods hanggang sa matapos o hanggang sa dulo. Ride safe sa lahat. Peace, I'm out.